Kalogan, kalogan, kalogan. Sumama sa kwentuhan na puno ng tawanan, kulitan at positive vibes lamang. Kasama ang pambansang pantanggal umay, Mark Logan at si DJ Gabby. Kalogan, 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 kalogan. Dahil puno ng saya, kwela at kaalaman ang hatid namin sa inyo. Mga kwentong viral, mga kwentong Pinoy, mga kwentong patok. Patok-itok. Bumalik sa nakaraan, suot ang mga classic na kasuotan dahil sa kanyang talento. Aba! Ay, mag-aala, proud Noipi ka rito. Roll of VTR. Para sa patok na talakayan po natin ngayong morning at talaga nakita natin kanina napakagandang mga kasuotan. Makakasama natin ang designer at owner ng Saplot, PH, walang iba kundi si Sir Romel Padillo Serrano. Good morning! Magandang umaga po. Hi, good morning. Nakakatuwa naman. Bati naman kayo sa lahat ng mga nanonood ngayon, Sir Romel. Magandang umaga at binabati ko ang aking mga kababayan mula sa Bondok Peninsula sa bayan ng Katanawan. Binabati ko rin po ang aking mga members ng Kalilayan Folkloric Group of Katanawan, Quezon at ang aking Rotary Club of Makati Ayala Triangle Family na tumutulong sa akin sa pagpupromote ng cultural education. I love it. Diba, saktong-sakto, DJ Gabby, buwan ng wika. Correct. Talagang nandito tayo at pinaunlakan ni Sir Romel Padillo Serrano na founder ng Saplot. Pag-usapan po natin ito, diba, paano po ba nagsimula ang Saplot? Or kayo po mismo, paano kayo napasok sa industriya ng designing, ganyan, ng mga kasuotan? Nagsimula po ito nung ako'y naging kasapi ng Ramon Obusan Folkloric Group of the Cultural Center of the Philippines. Dito ko po nakita at na pag-aralan ang iba't ibang kasuotan ng ating mga kapatid. At nakita natin dito ang ganda at yaman ng bawat kultura ng Pilipino na talagang walang katulad sa ibang bansa. At doon ay pinag-aralan ko na paano to gawin, ano mga kulay, combinations at mga meaning nito. Talagang hindi lang siya basta-basta, kumbaga yung makikita lang natin. Meron talaga malalim na meaning yung bawat colors at bawat design. Napakaganda. Wow! Salamat po. Nakakatuwa naman, no? At ito pong parang museo na ito, Sir Romel, ay located sa Quezon Province pa po, ano? Opo, yan po ang Consolacion de Guzman Ancestral House. Ako po ay nasa 4th generation ang aming tahanan. So pamilya po talaga kayo ng mga nagdidisenyo? Sobra akong nahilig dahil sa impluwensya ng aking mga ninuno. Ang lola ko po ay nag-aral sa Santa Catalina sa Intramuros. Katabi ng letra, nag-aral po siya ng flower making at saka dressmaking and painting. At ang lolo ko naman po ay visual artist po, nag-aral po sa Letran. Matanong ko lang, no? Siyempre, may mga history kasi yung mga bahay, no? At saka parang nag-blend talaga itong ancestral house nyo dun sa mga disenyo. Kumbaga sa dami-dami ng mga disenyo na pwede nyo gawin. Bakit parang sobrang dikit, no? Sa history ng Philippines. Kasi ngayon po, iba-ibang trend. May mga couture. Yes. Di ba bakit po mga lumang kasuotan ng mga Pilipino ang napili nyo pong likhain? Dahil ito po ang nakita kong dahang-dahang nawawala na sa ating fashion trend na sana ay maibalik pa rin natin yung totoong kasuotan dahil ito ay sumasalamin sa ating kasaysayan. At kagaya ho ngayong buwan na ito ay sineselebrate natin ang buwan ng wika at saka buwan po ng kasaysayan. Napakaganda, no? DJ Malen, tanungin ko lang, no? Kasi ang alam ko, yung mga kasuotan dati ng mga Filipino ay may specific na design, di ba po? Kung mas nakakaangat, pwede po bang bigyan nyo kami ng idea tungkol dito sa talagang sinaunang kasuotan ng mga Pinoy? Kasi alam ko nun, pag kunyari, pag sinabing pinya, ang kanyang iba ang dating. Iba ang level. Burgis. Paano po ba, paano madidistinct? Paano natin makikita ang pagkakaiba ng sa mas mga
ilustrado, di ba? Wow! Ganyan, mga ilustrado at mga simpleng mamamayan. Ayun. Okay, makikita natin yan sa tela na kanilang ginagamit o sa habi na kanilang ginagamit. At bukod sa tela at habi, makikita rin natin ang mga intricate design ng burda. Siyempre, kung mas nakakaangat sa lipunan, mas maganda ang burda nila kahit sa kanilang kamiso na talagang pinapasilip nila ang neckline na bordado at ang kanilang slip o inagwa na sa gayaran ay may mga burda din. So doon pala makikita na natin kung anong estado nila at syempre ang mga ginamit nating materyales para sa ating ensemble. Grabe po yung mga nagsusuot ng mga gawa nyo, Sir Romel, ha? Big Hindi ko time. kinakaya. Miss Universe! T-shirt na lang ako. Oo. Tsaka yung makikita talaga natin, magkakaibang design. Ibig sabihin, hindi lang siya nakafocus sa Pilipiniana. May iba-iba rin, Correct. di ba? May iba-iba rin pong mga ginagawa. Sa ngayon po, Sir Romel, ilan na ang na-produce or nagawa nyo na likha dito po para sa Saplot? Ay, Sa mabilang Saplot, pa kaya. hindi ko na humabilang dahil sa amin lang pong grupo, sa Kalilayan Folkloric Group, ang aming collections ay nasa more than 2,000 sets. Grabe. Pera pa po sa ibang grupo na talagang inaalagaan din namin na sa amin din umaangkat na kanilang kasuotan. Wow. At saka ngayon kasi maraming mga pelikula, mga shows, 'di ba na Baliktanaw, parang baliktanaw. ng parang baliktanaw sa dating kultura, ganyan, Correct. historical, kumbaga. At syempre kakailanganin nila ng mga damit na gano'n. Yes. For sure, Sir Romel, ay may lumapit na po tungkol doon sa inyo. Ano pong mga programa ang parang sinuotan nyo na? Okay, ito pong darating na October 15, ipapalabas po ang pelikulang Quezon, produced po ng TBA Studio. Ako po ang nagbihis kay Karil bilang si Aurora Quezon. Wow, At saka asawa. si Noel Polak bilang si Esperanza na asawa naman po ni Osmeña. At kay Maria Aguinaldo na ginanumpanan ni Angeli bilang asawa ni Emilio Aguinaldo. So yung kanila pong trahe na century old, yung mga kanyamaso na ginamit nilang pang itaas ay parte din po ng collection namin. Wow, Sila po ang mga interesting. binilisan natin. And of course, Sir Romel, gusto ko lamang po malaman, dahil napakaraming mga kasuotan yan, iba yung 50s, 60s, Oo. 30s, hanggang Opo. and so on and so forth. Papaano po ang proseso Correct. ng from research, kung ano ba ang dapat na trahe, kung ano ang dapat na material, kahit yung lace minsan may mga pattern na makaluma at may mga lace na ngayon mo lang makikita. Yes. So papaano po ang proseso nyo? Meron po ba kayong research team? Talaga ba pinag-aralan nyo? May mga parang portfolio po Kasi ba? yan nga yung question ko kay Sir Romel, no? Kadugtong to, na meron po bang original talaga from 1920s, 30s na original na ganyang klaseng kasuotan na nakatabi po sa inyo? Ang proseso po ng pag-aaral ng kasuotan ay syempre nagsimula ito sa mga lumang pictures at mga lumang paintings. At syempre inaaral din po namin ang papaanong tamang bagsak at tabas. At malaking tulong din po na naging scholar po ako ng CCP, COSLAB at ng SLIMS under po ni Sir Gino Gonzales. So dito po tinuro rin sa amin iba't ibang patterns, paano ang tamang folding ng panuelo, ano yung mga distinct designs at kulay sa kada era o period. Wow, nakakatuwa naman. And by that po, Sir Romel, paano nyo po, may mga mensahe po ba kayo na gusto iparating sa ating mga viewers kung gaano ka-importante na somehow ay malaman o magkaroon tayo ng ideya, magbalik tanaw tayo sa mga talagang klasikong kasuotan ng mga Pilipino? Okay, ang mensahe ko po sa ating mga viewers, yung mga gusto pong matuto or mag-aral, pwede po silang mag-PM sa akin, kagaya po ng aming proyekto sa Batangas City na binuhay nila po ang sublian ng talumpok. At ang kanilang sublian festival po ay nagkakaroon po na kami ng workshop for 2 years na po at gagawin po siyang taon-taon. Itinuturo po namin sa mga estudyante at mga guro kung paano ang pagtabas, paano ang pagdidesenyo, at paano pag-aaral ng iba't ibang era. Sa mga designers naman na existing, sana po ay alam din natin ang limitasyon sa paggamit ng mga simbolo ng ating kasuotan. Kasi po hindi lang ito para lang masabi na ito ay Filipiniana, pero ito po ay may kadugtong na modesty at kasaysayan. Napakaganda. Yun ang pinakamaganda. Yes. At dahil po dyan, Sir Romel, mapapanood din natin ang kanyang buong storya. Siyempre sa Top 5 mga kwentong Mark Logan. Ipapalabas po natin ito sa mga Wow. susunod na linggo. And of course, Sir Romel, baka maaari niyo po munang i-promote saan kayo maaaring i-follow. Abangan na inyong mga upcoming shows, ganyan, may mga events po ba? Go ahead po. Meron kaming upcoming event sa
August 22, ito po ay induction ng Rotary Club of Makati Ayala Triangle, na kung saan ang aming pong tema ay, ang kasuotan ay 1920s to 1930s. At dito po ay ipe-present namin sa mini fashion show ang Manila Carnival Queen na pangungunahan ng mga past president ng aming organisasyon. Ayun. Wow. At aabangan po natin yan. Again po, nakasama natin. Maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak sa amin, Sir Romel. Nakasama Maraming po salamat natin din po. para Thank you sa so ating much po na patok na talakayan ngayong morning. Walang iba kundi ang designer at founder ng Saplot, si Sir Romel Padillo Serrano. Maraming salamat po.